dito sa broadcast natin tuwing araw ng Sabado, 61 years ago. Babayan mo! Ang takay mo, 61 taon na tayo bukas sa ating paglilingkod sa mga kababayan nating mga Pilipino bilang tinig ninyo. Tinig ng Pilipino! Tinig ng Pilipino! Ng Pilipino! Para sa Pilipino! 61 taon na tayo naglilingkod sa mga kababayan natin at naghahatid ng ating Public Service! 61 years ang ating pakikipag-ugnayan sa ating taong bayan. Ugnayan! Ugnayan! Pakinggan! At ngayon, ang ating live program tuwing araw ng Sabado para sa inyo. Saturday Live! Saturday Live! Saturday Live! Ang inupong abang lingkod, huwag po lamang kaliligtaan. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Love Radio para sa mga Pilipino. Narito ngayon ang ikalawang oras ng ating Fun Saturday. Ang mga views behind the news. Today, yesterday, and tomorrow. Insight, puro-puro, opinion, and Saturday Live. Ang aking tanong lamang mga kababayan sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan, ibubungad natin ang katanungang may makikita ba tayo? Overnight, bigla na lamang susulpot. May makikita ba tayong mga bilyonaryo sa ating mga kapatid na mga Chinoy dyan sa Pilipinas at sa mga opisyal ng ating pamahalaan mismo? Ang mga ito ba ay kasapakat na mga criminal mafia na ngayon ay naglipa na sa bansa before the very eyes of our public officials? Kaya hindi na ako nagtaka nang kahapon ay kinumpirma ng National Security Council na ang China ay merong indikasyon, quote and unquote, may indikasyon ng interference sa political exercises diyan sa bansa ngayon. Especially na palapit na ang eleksyon sa buwan ng Mayo. Interference, indications, yan ang mga kataga ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya. Indications. Ako hindi indications ang tinanggap ko noong pa Sinabi ko na sa inyo several broadcasts ago. Sinabi ko na yan, paulit-ulit natin yan sinasabi. Na meron hindi indications, kundi merong mga pruweba na ang Chinese Communist Party ay matagal nang nakikialam dyan sa Pilipinas. In fact, namayagpag ito sa 6 na taon ni Rodrigo Duterte to the extent na gusto niyang gawin na province of China ang Pilipinas. Baka nakakaligtaan ninyo itong kanyang mga kataga mismo. Kaya nga sabi ko, gusto ninyo, gawain na ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Di wala tayong problema. Libre na lahat. Libre na lahat ang paniniwala ni Mr. Rodrigo Duterte. Marami ang mga nalason dyan ng mga katagang yan ni Mr. Duterte, including yung mga tumatakbo ngayon sa ilalim ng bandila ng PDP laban. Tandaan ninyo mga kababayan ko, ito ay kumpirmado mismo ng Global Times
ng National Radio and Television Administration na ang Chinese Communist Party ay nakipagkasundo sa PDP laban in 2018 sa ilalim ni Rodrigo Duterte ng pagsasamahan, kooperasyon, lahat na sa pagitan ng Chinese Communist Party at ng political party sa Pilipinas, ang PDP laban. Kumpirmado ito. Ngayon, pakinggan natin sandali ang report na ito ni Mav Gonzales ng GMA. Ito, kahapon lamang ang report na ito, kaugnay ng pahayag ng National Security Council. Ang report ng GMA, Mav Gonzales. May mga indikasyong nakikialam ang China sa 2025 elections. Binanggit yan ng National Security Council sa pagdinig ng Senado kanina. There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. So, ibig sabihin nito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun ang diretsyo tanong ko. At kontra naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. There are indications of that. Tukoy na ng konseho pero hindi pinangalanan ang mga kandidatong posibleng tinutulungan o sinisiraan ng China. May mga natukoy pero hindi rin pinangalan ng mga Pinoy influencer na nagpapakalat ng Chinese propaganda. Alegasyon pa nga ni Senador Francis Tolentino, kinontrata ng Chinese Embassy ang lokal na kumpanyang Infinite Us Marketing Solutions para bumuo ng troll farm. Binayaran umano ng embahada ang kumpanya ng 930,000 pesos noong 2023. Nagre-report pa aniya ng accomplishments ang Social Army, kabilang ang mga paninira aniya sa Administrasyong Marcos Jr., pati sa Typhoon Missile System ng Amerika at pagpuri sa gobyerno ng China. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Ito pala, nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Very alarming, and we are very worried about the implications to Philippine national security. Iimbestigahan na rin ito ng National Bureau of Investigation. Kinukunan pa namin ng tugon dito ang Chinese Embassy at ang kumpanyang Infinite Us. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Nakita ninyo? Yan ay pagpapatunay lamang na yung mga binanggit ng programang ito many times ago ay hindi po mga katang-isip. Ngayon, nakikita ninyo. Siguro naman nakita ninyo ang video nitong si Senator Tolentino na iliantad ang cheque na ibinayad ng Chinese Communist Party sa magitan ng embahada ng konsulado nito riyan sa Pilipinas dito sa advertising agency Infinitus or Infinite Us, capital letter U, capital letter S. Magkakaano ang bayad? Ito ay ginawa nila ito last year, September 11 of 2024. Ini-issue ang cheque ng Chinese Embassy dito sa Infinite Us sa halagang 930,000 Philippine money. Isa lamang na check ito. Kaya noon pa sinasabi ko na sa inyo mga kababayan, milyon-milyon na dolyar ang lumalabas sa kamay ng Chinese Communist Party para dyan sa Pilipinas. For many important reasons, mahalagang mga kadahilanan sa China kung bakit nagbubuho sila ng milyon-milyong dolyar dyan sa Pilipinas. Itong 930,000 Philippine money na ito ay wala lang ito eh. Buhangin lang ito sa isang timba ng pera na ibinubuhos dyan sa Pilipinas. At sino ang may-ari nitong Infinite Us na ito mga kababayan ko?
isang vlogger na Filipina Chinese, at isang pure-blooded na Chinese. Tatlo silang magkakasama riyan. Isang nangalang Paul Lee, at siya ang managing partner. Ang kapartner nito, marketing director, si Micah Basco. Vlogger ito riyan sa Pilipinas. Micah Basco. At ang partner nila na business development director ay walang iba kundi si Monica Lee. Sinusuyod ko pa ang relasyon ni Monica Lee dito kay Paul Lee. Pero itong si Micah Basco, isang vlogger po itong Filipino-Chinese blood. Kung susuyurin ninyo ang social media nitong si Myra, matagal ko nang tinitingnan nitong si Myra. Matagal na. May mga poses itong mga sexy, punta kung saan, nakabikini, kung ano. Magaling na vlogger. Kagabi, hinanap ko yung lahat ng mga social media links nito. LinkedIn, wala na. Instagram, wala na. TikTok, wala na. Facebook, wala na. Pinag-aalis niya lahat. Bakit? Sabagat nga, doon sa inilagay ni Tolentino na expose dito sa Infinite Us na ito na tumanggap ng checking 930,000, isa lamang sa mga cheque para pambayad sa kanilang kontrata, propaganda diyan sa Pilipinas ng China laban sa mga bumabatikos sa kanila. Etong si Paul Lee, pure-blooded Chinese ito eh. Siya rin ang nagtatag ng Pinnacle Global Property Solution. Unang itinatag niya 2011, hindi masyadong kumilos. Muli niyang binuhay noong 2015. Naging co-founder din itong si Paul Lee ng Infinite Us Marketing Solutions nung tinatag noong 2018. At ito ay may mga connections sa Chinese community diyan sa Pilipinas. Naging konektado rin ito sa isang company na Indian at may mga deals sa mainland China sa magitan ng Chinese Embassy diyan sa Pilipinas. Yan ang operasyon nitong Infinite Us. Kung titingnan mo itong mga websites nitong si Micah Basco Poynton, yan ang kanyang buong pangalan, Mrs. Poynton. Micah Basco, dati niyang original na pangalan pagkatalaga. Wala na siya sa Facebook, wala na sa Instagram, wala na sa TikTok, wala na sa LinkedIn, wala na sa Thread. Lahat ay inalis niya na. Bakit? Dahilan sa expose ni Tolentino na sangkot ang kumpanya na ito sa propaganda ng Chinese Communist Party dyan sa Pilipinas. At tandaan ninyo mga kababayan ko, tandaan ninyo ang mga sinabi ko sa inyo ng mga nakalipas na mga broadcast natin, na matindi ang targeting ng China, Chinese Communist Party sa Pilipinas, for many reasons. Political, military. Natatandaan ninyo ng mga naunang broadcast din natin, nabanggit ko na ang connivance between the Chinese Communist Party sa magitan ng National Radio and Television Administration at ng mga partido diyan sa Pilipinas, political parties at mga socio-economic organizations na pinatatakbo ng mga Chinoy diyan sa Pilipinas. Kaya ito'y paghamon ko rin ito sa mga Chinoy sa Pilipinas. Nasa saan ang loyalty ninyo? Diyan ninyo binuhay ang inyong pamilya sa Pilipinas. Diyan kayo nagtatag at lumago ang negosyo ninyo sa pagkatas ninyo sa bawat salapi ng mga naghihirap na mga Pilipino. Ngayon tinatraidor pa ninyo ang mga Pilipino sa magitan ng connivance with the Chinese Communist Party. Hindi natin kaibigan ng China. Hindi natin kaibigan yan. Ano man ang gawin ng Pilipinas,
kinokontra ng China. At sa mga pagkakalingat ng mga Pilipinong leader, sinasamantala ng China. Lalo pat higit kapag ang leader ng Pilipino kakutsaba ng China at gawing gustong probinsya ng China ang bansa nating Pilipinas. Tatay Rodrigo Digong Duterte. Mawala man si Digong, nandoon na siya sa Hague, pero nandiyan pa ang tatlo niyang mga galamay na isinusulong ang Chinese Communist Party. Sa magitan ng kanilang partido, ang PDP Laban. Hindi mapagsisinungalingan yan sabagat existido pa hanggang ngayon ang kasunduan na yan. And of course, hindi ninyo dapat na isang tabi na merong conduit pa rin sila sa China. Nandoon sa Beijing ang kanilang dating pinuno ng telecommunications or communications or internet or cyberspace na sangay ng gobyerno sa ilalim ni Mr. Rodrigo Duterte, Martin Andanar. Nandoon, anchorman sa CGTN, China Government Television Network, controlled, operated by the Chinese Communist Party. So ang Pilipinas po, mga kababayan, nasa sa ilalim ng tinatawag ng China na Foreign Influence Operations or FIO. Yan ang klasifikasyon ng Pilipinas sa propaganda targeting machinery ng Chinese Communist Party. Ang Pilipinas under the Foreign Influence Operations of the People's Republic of China. May control din ng United Front Work Department, UFWD, United Front Department, sa operasyon ng Embahada ng China sa Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga Manchurians na mga leader ng bansa diyan sa Pilipinas. Kaya yung mga media natin, mga vloggers natin, mga trolls natin, hindi sila naghihirap. Kumikita ng 1,000,000 sa isang buwan, Philippine money, 50,000 sa isang buwan, Philippine money, supplied entirely ang kanilang materials, propaganda materials, galing dito sa NRTA ng Chinese Communist Party. Hindi mo pa sisinungalingan yan. Ano nga yung sabi ng isang vlogger? Pinamamayagpagan niya. Walang problema sa akin yan. Kahit tawagin akong online trolls, as long as kumita ako, walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So, kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. Kasi maganda yung kita eh. Actually, kasi yung kakilala mga vloggers na talagang garapalan talaga. So ngayon, marami talagang lumalabas na mga vloggers na talagang sumusuporta. At marami ring mga politiko na gumagamit ng mga vloggers or ng mga YouTubers para i-promote kung ano yung meron sila. Ganon. Garapala na talaga. 50,000 a month. 100,000 a month. 500,000 a month. 1,000,000 a month. Sino nga naman lang hindi mararahuyo riyan? Freskong pera. Walang ebidensya. Cash payment Walang cheque-cheque. Ang cheque ay doon lamang sa Infinitus. From Infinitus patungo sa mga vloggers na ito, libre na. Walang paper trail. Bayang kong minamahal. Wala nang mga ganyan. At hindi lamang yan, hindi lamang itong mga trolls. By the way, tingnan ninyo, yung aking anak nung kagabi, the other night, sabi niya, pa, napansin mo ba itong YouTube? Sabi ko, anong tungkol sa YouTube?
Sabi niya, kahit saan ako tumingin dito, puro mga politika ang mga lumalabas eh. Sabi ko, mainstream o hindi? Mga social creators eh. Social media creators. Vloggers ang ibig sabihin. Naglipa na. I-click ninyo ang politika sa bansa. YouTube. Lahat halos niyaan, 80% mga propagandista ng Chinese Communist Party, isinusulong ang mga kandidato ng PDP laban. At hindi lamang yan mga kababayan ko. Buti na lamang bakasyon na mga paaralan natin. Pero bantayan ninyo ang mga eskwelahan ng mga universidad na nagsusulong ng Confucius Institute. Sabagat isa rin ito sa mga educational arm ng Chinese Communist Party na nagpapalaganap ng propaganda ng China, ng kultura ng revolutionaryong China. Hindi yung old culture, yung revolutionaryong China. Kaya kung kayo ay mga naandyan sa Ateneo de Manila, ito'y pinaabot ko sa inyo ang panawagan natin, asa ng inyong loyalty. Nasa mga Pilipino o nasa Chinese Communist Party? Ateneo de Manila o kaya University of the Philippines o kaya ang Angeles University o kaya ang Bulacan State University. Apat na mga nagsusulong ng Confucius Institute diyan sa Pilipinas. Nasaan ang inyong loyalty? Ngayon, ito pong mga problema natin sa social media is only one part of the total problematic situation in the country today. Bakit ko inuna itong mga vloggers natin na ito? Bakit ko inuna itong concern ng National Security Council? Sabagat ito po ang target, numero unong target ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Tandaan ninyo ang kasunduan pinasok ng PDP laban sa Chinese Communist Party ay iba't ibang sektor ang apektado. Naandyan ang political system ng bansa, naandyan ang economic division ng bansa, naandyan ang military. Lahat ng yan ay sakop sa kasunduan between between the PDP laban at saka ang Chinese Communist Party. Ito ay problema natin sa political front ng bansa. Political front sapagat meron tayong election sa susunod na buwan at yan ang pinagpupursiginanan ng Chinese Communist Party na pasukin. Nakita naman ninyo mga postura ni Sara Duterte, ang kanyang pangangampanya. Kumpleto sila sa logistics. Malaki ang financial support na ipinagkakalob ng Chinese Communist Party sa kilusan ng mga Duterte sa bansa. Sabagat ito ang pinakang malaki na pagkakataon ng China na maagaw sa kamay ni Bongbong Marcos ang administrasyon ng Pilipinas. Una, ang paglalagay ng mga posisyon sa gobyerno na pro-China ang kalidad. Senado at Kongreso. Pag nakikita ninyo ang PDP laban, sigurado yan ay may suporta ng Chinese Communist Party. Kumpirmado ng National Security Council. May ebidensya na galing sa Infinite As. 930,000 binayad Setyembre 11. Una lamang sa mga tseke para sa propaganda ng mga grupo na labang kay Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga ba't paulit-ulit na sinasabi ko rin ang laban na ito ngayon, especially this coming elections. Ito ay laban natin isa-isa lamang muna. Huwag nating bigyan ng pagkakataong maluklok ang mga Manchurians sa Kongreso at Senado. Napakinggan ninyo si Sara Duterte the other day, nabanggit niya ang constitutional change. Constitutional change. Bakit nabanggit ni Sara Duterte ito? Out of nowhere.
Walang issue ng constitutional change. Namatay na ang issue na ito, bakit biglang sumulpot sa bibig ni Sara Duterte? Sapagkat iyan ay objektibo, iyan ang plano ng mga pro-Chinese leaders or politicians sa Kongreso at Senado na oras na maging mayoriya ang pro-Chinese group sa Congress, meaning to say lower house at Senado, isusulong na nila ang constitutional change. Hindi ngayon, yan ay pamumukadkad mo na bibigyan ng fertilizers para umusbong ang interest. At pagkatapos na maupo ang susunod na administrasyon sa 28, constitutional change, pro-China government. Yun ang adikain simula sa eleksyon na ito, lokal. Kaya tandaan ninyo mga kababayan, that is the reason why importanteng issue na inuna ko ito sa usapan natin ngayong araw na ito upang imulat sa mata ng ating mga kababayan ang kahalagahan at panganib na dala ng eleksyon na ito sa susunod na buwan. Now, hindi lamang yan ang target ng Chinese Communist Party dyan sa Pilipinas, kundi ito na, pakinggan ninyong maigi. Kaya nga ba't ang tanong ko ay, bantayan ninyo mga kababayan ko, kung may nakikita kayo, magsalita kayo, ipublika ninyo ang nakita ninyo. Baka may mag-usbungan riyan na mga bilyonaryo na mga Chinoy, bilyonaryo na mga public officials, simula sa mga sandaling ito, onward, pasulong, tingnan natin sa mga darating na mga araw. Bakit ko nasabi yan mga kababayan? Number one, sinabi ko na nga, yung politika. Ngayon ay may mga hadlang pa ang China sa Pilipinas sa mga ambisyon nila, sabagat hindi nila kontrolado ngayon ang politika sa bansa na kanilang ginagawa ang lahat ng paraan upang makontrol sa magitan ng pamilya ng mga Duterte, sa magitan ng PDP laban. Ang ikalawa, kasalukuyan na problema ng China ay ang kontrol sa ekonomiya sa bansa. Sa ngayon, dito sila namamayagpag. Kontrol ng ekonomiya ng bansa. Bakit? Sabagat pinayagan natin na mamatay ang mga lokal na mga industriya sa bansa in favor of imports. Mga Chinoy ang namayagpag dito sa importasyon ng Pilipinas. Kaya ang Pilipinas ngayon mga kababayan, numero 1 importer ng Chinese products. Kung titingnan ninyo ang kapaligiran ninyo mga kababayan, simula sa pasador ng inyong mga anak, hanggang sa mga kagamitan natin sa kusina, hanggang sa mga laruan ng inyong mga anak, hanggang sa lahat ng mga pangangailangan natin sa buhay, mga bags na yan na mga fake, mga damit na may mga international label na fake, lahat ng mga yan ay produkto ng China. May mansanas kayong nakita sa mga fruit stands, China-made, China-grown. Saan na ang produkto ng Pilipinas? Wala. Bakit? Sabagat may mga balasubas tayo na mga leader ng bansa na nalagyan ng mga negosyante na payagan luwagan ang importasyon ng mga produkto mainly from China. Sabagat mas kikita sila rito kaysa sa mga magsasaka, mga nagtatanim na mga Pilipino sa kanilang mga bukirin. Importasyon, bayan ko. Kaya yung mga nasa Bureau of Immigration, bantayan ninyo mga minamahal kong kababayan. Baka bukas makalawa ay may mga biglang naging bilyonaryo riyan. Bakit ko nasabi ito? Baka bukas makalawa may mga politiko tayong may mga mansyon na sa mga malalawak na mga lupain. May mga mansions biglaan overnight. Bakit? Sa bakatan China ngayon, mga kababayan ko,
Hindi lamang military ang target sa Pilipinas, hindi lamang political ang target sa Pilipinas, economic ang target sa Pilipinas. Tandaan niyo yung sinabi ko ng mga nakalipas na broadcast natin na tarifa, mga tarifa na ipinapataw ni Donald Trump sa mga produktong papasok ng Amerika. 145% ng tarifa ang ipinataw sa mga produktong galing sa China. Ang China ay nagmamatigas ngayon, lumalaban, okay, 145, sige. Pataw din kami ng 120% sa mga produktong Amerikano papasok sa China. Kung titingnan ninyo maigi, labanan ito, patigasan. Ngayon, ang Pilipinas ay isa sa mga apektado. Pero sabi ko na nga kaninang unang oras natin, kung may utak at ginamit ng mga politiko natin ang mga leadership abilities nila at knowledge, kaalaman, edukasyon, at ang mga ito'y naluklok dahilan sa maayos na pagpili ninyo, natin, na mga mamamayan, malulusutan natin ito at ito ay dapat nagsilbing positibo sa ating mga Pilipino. Unfortunately though, naghalal tayo ng mga kagaya ni Robin Padilla, naghalal tayo ngayon ng kung sino-sinong mga alipores ng mga politiko, hindi ng mga mamamayan Pilipino. Asan ba yung sandali, ha? Wala rito yun eh. Ano ang sabi ni Robin Padilla? Saan ba si Robin Padilla? Hindi ko. Sandali ha. Nandiyan ba si Robin Padilla? Sandali. Hinahanap ko lamang yung kay Robin Padilla. Wala. Sabi ni Robin Padilla kay Torre, kung iniutos sa amin ni Tatay Digong o ni Sara, ay talaga contempt ka talaga, Torre. Kakalid ka rin din kita kung iniutos, ha. Sa madaling sabi, itong mga tao na ito kagaya ni Robin Padilla, a great example ng politiko na hindi nagsisilbi sa mga Pilipino kundi sa kanyang mga dinodiyos na mga tatay. Kung marami tayong mga ganyaan sa posisyon ng gobyerno, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Ngayon dito sa sinasabi ko sa inyo na itong economic control ng Pilipinas. Ito pong taripa na ito na ipinapataw ni Rodrigo Duterte. Tama yung sabi ng analyst at sinabi ko na rin itong mga nakalipas na panahon na kung handa ang Pilipinas, ito sanang pagkakataon natin na umasenso ng gusto sa tarifa na ito at 17%. Second to the lowest, Singapore ang pinakamababa, 10%. Kung may mga produkto tayong may importa o may exporta sa Amerika, unfortunately, wala. Ngayon, ang kawalan ng mga produkto na ito ang nais samantalahin ng Chinese Communist Party. Chinese Communist Party. Nais samantalahin ang kawalan ng produkto ng Pilipinas. Sa paanong paraan? Meron silang bagay na kung tawagin ay washing the origin. Lalabhan, huhugasan ang pinanggalingan. Washing the origin. Ang Pilipinas ang nasa mata ng China sa issue na ito ng washing the origin. Ano po itong washing the origin na ito? Sabi ko na nga, walang produktong maipamamayagpag ang Pilipinas na maibebenta sa Amerika sa kawalan ng supply na galing sa China. Kailangan maghanap ng alternatibong mga supplier ang Amerika
sa pangangailangan namin dito sa Estados Unidos. Ang tarifa na ito, alam natin ay pinataw ni Donald Trump dahilan sa maraming mga kadahilanan. Number one, para mabigyan ng proteksyon ng domestic industry ng Amerika. Na kung ginawa dyan sa Pilipinas ng mga unang leader natin, ngayon sana namamayagpag na ang Pilipinas. Maraming mga talino ang mga Pilipino. In fact, ang nakadiskubre ng computer, desktop computer, ay Pilipino. Ang nakadiskubre ng karaoke ay Pilipino. Maraming mga Pilipino ang mga nakadiskubre ng mga kagamitang ginagamit na sa daigdig na hindi nakilala. Hindi nakilala. Gawa ng kawalan ng personalidad ng mga Pilipino. Si Donald Trump nag-impose ng tariff upang mabigyan ng proteksyon ng kanilang domestic industries. At ikalawa, ang imbalance, the same sa Pilipinas. Kung ang Pilipinas ay may utak na kagaya ng utak ni Donald Trump, dapat nakagising ito sa inyo. Kung ang Amerika umaangal sa trade imbalance at sa walang proteksyon na pag-alis ng mga industriya sa Amerika, lumipat sa China, dapat ang Pilipinas may ganito rin kaisipan. Bakit tayo sumasandal ngayon sa importasyon galing sa China? At bakit wala tayong maayos na commercial quantity ng mga agricultural products natin? Nawala yung asukal na eksportasyong malaki ng Pilipinas. Nawala yung niyugan na malaking eksportasyon ng Pilipinas. Yung mga tabako, nawala na malaking eksportasyon ng Pilipinas. Bigas, palay, nawala. Ngayon, importer tayo ng mga ito. Bakit? Sabagat ang mga Pilipino, Chinoy, ay may malakas na panlagay sa mga namuno sa ating gobyerno. At ito ngayon ang sinasamantala ng China. Ano ang gagawin ng China sa washing the origin? Washing the origin na plano ng Chinese Communist Party. Ngayon, hindi makapag-exporta ang China sa Amerika. One thing is very clear. Iyan ang isa sa mga kadahilanan kung bakit may 145% tariff ang Amerika sa mga produktong galing sa China. So ang China ngayon, nagugutom na. In fact, may mga secret revolution na nagaganap ngayon ng mga mamamayan ng mainland China laban kay Xi Jinping at sa kanyang gobyerno. Lihim na lumalaganap ngayon ang pag-aalsa ng mga kapatid nating mga Chinese labang kay Xi Jinping. Lalo pang nasa sakal, gawa ng yung kalahating milyong, dalawang milyong mga bagong salta sa labor force ng China. Walang mapasukang mga trabaho. Nag-aalisa ng mga korporasyon. Nagsasarahan ng mga factories. Walang bumibili ng mga nakaimbak nilang mga produkto. So anong ginagawa ngayon ng Chinese Communist Party? Naghahanap ng mga bansa, kagaya ng Vietnam. Mabuti na diskubre ng Amerika na ang Vietnam ay sinisimula na sana yung washing the origin. Ano ang washing the origin? Mga produktong Chinese dadalhin sa India, pagkatapos papalitan ng made in India, hindi India, Vietnam, made in Vietnam, yung mga produktong galing sa China. At saka yung Vietnam ang magpapadala naman sa Amerika. Mga produkto na pinaskilan ng letrang made in Vietnam. Buti na diskubre kagad ng Amerika. Malaysia, ganun din. Doon na diskubre na yung mga diniskarga, mga produkto na galing sa China, inalis nila yung mga labels, ang iba'y nirepack, pagkatapos nilagyan nila ng paskil, made in Malaysia.
washing the origin. Ngayon ang Pilipinas, ako 10,000 miles away, ang nakakaalam na nito, may mga Chinoy tayo riyaan na mga negosyante sa Pilipinas. Ang ngayon ay nakikipagnegosyo sa China. Mga Chinese belonging to the Chinese Communist Party nakikipagnegosyo ngayon sa mga Chinese na Chinoy sa Pilipinas na gawin ang ganitong modus operandi. Mag-i-import na mga produktong galing sa China. Pagdating sa Pilipinas, ang dami natin mga warehouses dyan na pag-aari ng mga pure-blooded Chinese na sikretong iimbak na mga finished products na ito from mainland China, papalitan ng label at i-exporta papunta rito sa Amerika. Yan ay bantayan po natin. Kaya sabi ko kanina, bantayan ninyo kung may mga biglaan na mga magiging bilyonaryo na mga Chinoy at mga government officials, especially sa mga daungan natin sa bansa. Natatandaan ninyo yung mga green lanes? Natatandaan ninyo yung mga pahayag ni Taguba na mga palsipikadong mga papeles? Natatandaan ninyo ang pagkakasangkot ng asawa ni Sara Duterte? Natatandaan ninyo ang pagkakasangkot ni Pulong Duterte sa mga pinalulusot sa ating Bureau of Customs na mga produkto, mga droga? Natatandaan ninyo yung mga warehouses na mga pag-aari ng mga pure-blooded na mga Chinese na kung saan ang mga droga na ito ay nakaimbak na walang nakakaalam? Well, of course, alam nila, pero hindi dapat nilang malaman. Gawa ng suhol, pera, connivance, takot sa mga na magpapatakbo ng mga criminal triad elements na ito sa bansa. Ngayon, itong washing the origin, ang bago ngayon na transaksyon na balak ng simulan o sinisimula na diyan sa Pilipinas ngayon. Kaya makikita ninyo, baka may mga biglaan diyan ng mga customs officials na nagpapatayo o kaya bumibili ng mga high-rise condominium. 75% ng kondo riyan sa Pilipinas ang occupancy pa lamang. 25% pa na maaari sabi ng mga nakakaalam sa real estate kung mapuno man ito ay sa period ng 10 taon. Lahat ng pera ng mga ito na inilagak riyan may mga singkaw ng pera na galing sa China. Now, ito pong project na ito, washing the origin. Ang mga ito'y ginawa na ng China sa Malaysia and then sa Vietnam at dyan sa Pilipinas. Kung ano ang extent ng mga nangyayari ngayon ng washing the origin sa Pilipinas, binabantayan po natin ito. Ngayon, yung mga manufacturing giants of China ay nagsasarahan at yung mga produktong nakaimbak sa kanilang mga bodega na hindi mailabas, inihahanap nila ng merkado. At ang merkado na itong nagbabantay sa kanila na andyan sa Pilipinas. Yung pong tarifa na ipinapataw ni Donald Trump sa Pilipinas, 17%, ay isa sa mga dahilan kung bakit ang Chinese Communist Party na kumakanlong sa mga productions na ito ng mga product na ngayon ay nakaimbak sa mainland China. Ang 17% tarifa na ito sa Pilipinas ang nag-uudyok ngayon, conniving with the Chinoy business world sa Pilipinas. Samantalahin natin, Chinese Communist Party, ang partnership sabagat iyan ay makapapasok sa merkado ng Amerika at 17%.
malaking pagkakalayo sa 145% if it is coming from mainland China. Dito sa Mexico, ginagawa na ito ng China. Long before nitong tarifa na ipinataw ni Donald Trump. In fact, isa yan sa mga dahilan ni Donald Trump kung bakit nagpataw ng mga tarifa kasama ang Mexico, dahilan sa mga transaksyon ng China. Alam ng China na si Donald Trump ay against dito sa imbalanced trade between the United States and China. Kaya ang China alam na, naaamoy na niya ang susunod na gagawin ni Donald Trump. Kaya ang China nagtayo ng mga factories, ng mga warehouses dito sa Mexico upang mapalapit papunta sa Amerika, merkado ng Amerika. Bakit po ganito ang target ng China? Etong tala na nakita namin, ito'y, let me see. Okay. Sandali tinitingnan ko lamang itong eto. Bakit ganito ang pananaw ng China sa Pilipinas? Sabagat ang Pilipinas easy target ng Chinese products. Hindi mahahalata, maaaring hindi mahalata ng Amerika ang pagdami ng export ng Pilipinas to the United States, sabagat ang Pilipinas ay dati ng konsumidor ng mga produkto ng China. In fact, in 2022, bago pa binitawan ni Rodrigo Duterte ang Pilipinas ay may malaking importasyon na galing sa China. At ito ay pinabayaan ni Rodrigo Duterte ang tinatawag nating trade imbalance, kagaya sa Amerika, na nag-trigger kung bakit nagpataw si Donald Trump ng 145% na tarifa. Ang Pilipinas, ang imbalance ng hanapbuhay, negosyo ng Pilipinas sa China, malaki, pinabayaan ni Rodrigo Duterte. 2022, ang trade deficit natin umabot ng 11 billion. Ano ang ibig sabihin nito? Ang China ay nagbebenta sa Pilipinas ng halaga noong 2022 ng halagang 29,796,000 na 20% na total import ng Pilipinas ng mga produktong kailangan ng mga Pilipino sa ibang mga bansa. 20% coming from China. Ano naman ang binibili ng China sa Pilipinas? Ang halaga ng binibili ng China sa Pilipinas umabot lamang ng 18 million. Ang diferensya nito umabot ng almost 12 million sa import-export ng Pilipinas. Bumibili ang Pilipinas, i-round up na natin 30 million. Nagbibenta ang Pilipinas sa China 18 million. Ang diferensya 12 million. Ngayon, hindi mahalata ng Amerika kung ang Pilipinas ay magbenta na sa Amerika. Yun ang mentalidad ng China. Bahain natin ang mga produkto ang Pilipinas at hayaan natin na ang mga Chinoy ang magbenta ng mga produkto natin pagkapalit ng pangalan. Pagkapalit ng pangalan. Washing the origin. Pagpalit ng pangalan, bibenta dito sa Amerika. Kaya sabi ko ng mga kababayan ko, anong dapat gawin ng Pilipinas dito sa mga nangyayaring mga maniobra na ito? Sa ating political front, number one, ihalal natin yung mga politiko natin, mga kandidato natin, na tunay na naglilingkod at maglilingkod sa mga kababayan natin. Marami rin, iba't ibang mga partido, sandamakmak na mga partido. Huwag tayong sumandal sa iisang partido lamang. Napakarami ng mga partidong nag-usbungan riyan. At ang mga kandidato sa ilalim ng mga partido na ito ay makay kanya-kanyang mga adikain. On the record, ang alam natin dito, ang PDP laban, partido ng Chinese Communist Party.
Tandaan niyo yan. Number one, ang PDP Laban ay partido ng Chinese Communist Party. Sa grupo ni Bongbong Marcos, huwag nating lahatin. Meron dyan ng mga qualified, meron hindi. Meron dyan ng mga turncoats, mga hunyango, na kaya lamang napilitang mag-disclose ng mga nalalaman nila sapagkat hindi sila kinubkob ng PDP Laban. Napunta sila sa partido ni Marcos. Doon sa mga maliliit na mga partido, marami roon ng mga qualified. So sa larangan ng politika natin, mga kababayan ko, ang panawagan ng programang ito, piliin natin yung totoo na mga naglilingkod sa mga mamamayan natin. Piliin natin yung mga totoo na may magandang adikain para sa ating bayan. Sa larangan ng ekonomiya, huli man daw at magaling, baka sakaling may habol pa rin natin. Kailangan lamang ang suporta ng gobyerno. Especially na, ang mga kalsada natin, awa ng Diyos ay gumaganda. Pero kulang pa rin sa mga probinsya, sa mga barangay na kung saan ang mga produkto ay nandoon, yun ang kailangan bigyan natin ng pansin. Kaya yung mga local officials natin, mga gobernador, mga congressmen, piliin natin yung wala sa mga political dynasties. 98% ng mga political dynasty candidates nito ngayon, walang alam na isalin lamang sa kanilang kamay ang kandidatura sabagat namayagpag na ang kanilang mga pamilya. Pero sa larangan ng kaalaman, zero ang mga ito. Sa pananaliksik, 98% ng mga kandidato belonging to the political dynasties walang alam sa kanilang mga pwestong tinatakbuhan. Sa military, mga kababayan ko, nakakita naman ninyo ang balikatan. Lahat ng mga ginagawa na yaan ay may mga propaganda na pinalalabas ang Chinese Communist Party. Lahat laban sa balikatan. Ito ang ating depensa ng bansa. Ang sabi ng Chinese Communist Party, itong mga pagdagsa ng mga military hardware sa Pilipinas ay magbubunsod lamang ng panganib sa bansa. Kumbaga, piyon ang Pilipinas sa hidwaan ng dalawang mga higante. Bayan, kung titingnan ninyo ang propaganda guidelines ng Chinese Communist Party, lalo na doon sa strategies na pinalabas ni Xi Jinping nitong nakalipas lamang na April 17. Nakalagay doon na una, palabasin sa mga propaganda ng Chinese Communist Party laban sa Amerika, ipagdiinan ang isyu na ang Pilipinas ay ginagamit lamang ng Amerika bilang isang maliit na piyon, kumbaga sa chess, sa laban ng China at saka ng Amerika. The truth of the matter is, ito ay nandoon din sa strategy na pinalabas ni Xi Jinping sa kanilang pagbawi sa Taiwan, na ang Pilipinas ay aksesorya, bahagi ang Pilipinas sa operasyon to take back Taiwan to the fold of the Chinese Communist Party. Pilipinas, hindi po magiging aksesorya lamang, kundi ito'y bahagi ng plano ng Chinese Communist Party. One reason kung bakit naglagay ng 4 na mga military bases ang China sa West Philippine Sea, because precisely of that reason na ang China ay kasama sa plano nito na pag-take back ng Taiwan, ang pagkuha rin ng teritoryo ng Pilipinas. Kaya kung may mga naririnig kayo, mga propaganda riyan ng mga trolls, tandaan niyo, ang mga trolls na ito ay libre 15 days
taon-taon na namamayagpag sa China mga trolls na ito. Kasama si Trixie, anong tawag nun? Dating naging tagapagsalita ni Rodrigo Duterte. Taon-taon from 2018, 2019, 2023, isinailalim sila ng indoctrination in the guise of knowing the modern system of social media. Indoktrinasyon sa China. Ang mga ito ay nasa sa educational process ng pagyapak at pagyakap sa mga propaganda ng Chinese Communist Party. Pinaabot po lamang natin yan mga kababayan ko para sa kapakanan ng ating bayan sa ating Pilipinas. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Lagi lamang nating tatandaan ang ating mga puso, bayan kong minamahal. Puso ko sa bayan ko. Huwag tayong manahimik. Sabi ko na nga, if you see something, say something. Yan ang Ugnayan, pakinggan. dito lamang yan sa ating palatuntunan na alay natin sa ating kapwa. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Dito sa nag-iisa nating palatuntunan tuwing araw ng Sabado.